Assalamualaikum, buenos dias, maayong ang araw mga ka-healthy. Ito ang inyong lingkod, Christine Lim, at welcome na naman sa isang masaya pero makahulugang episode ng Healthy para Happy, kung saan kalusugan ang puhunan para sa isang masaya at masiglang pamumuhay. Dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang inumin na kadalasang bahagi ng mga selebrasyon at bonding moments, ang alak. Pero, kaibigan nga ba talaga ito ng kalusugan o isa itong kaaway na nakatago sa kasiyahan? Ano ang alak? Ang alak o alcoholic beverages ay mga inuming may ethanol o alcohol content katulad ng beer, wine at spirits tulad ng gin, whiskey at rum. Karaniwang iniinom ito sa mga okasyon, party at minsan para makapag-relax. Pero, anong epekto ba nito sa ating katawan? Yes, happy Isabella! Ito po yung lingkod ninyo, si Nurse Penchi Hontukan from the City Health Office. Pag-usapan po natin ngayon ang epekto ng alcohol sa ating katawan at sakit na magiging dulot sa ganitong klaseng inumin. We always say in everything that you do, you should do it in moderately. So katulad ng sa alcohol intake, you drink moderately, okay na lang yun. It will not do good, will not do harm in your body. However, if you will do it more than in excess of what is expected of you sa moderately, magkakaroon na ng mga side effects sa ating katawan. Pag sobra-sobra ang pag-inom sa alak, hindi na siya in moderate, no? Marami siyang side effects sa buong katawan natin, especially sa liver natin. Magkakaroon ng sakit sa liver cirrhosis, sa tiyan natin, especially if yung talagang addict na talaga, we call them alcoholic. Ayun, may effect yan sa tiyan, may sasakit ang tiyan. Eventually, pag ganun, pag sa diabetes, pag sobrang inom ng mga ilang bote talaga, hindi naman makokontrol yung pag-inom, tataas ang sugar, makaka-affect ito sa pancreas natin. And overall, yung mental health natin, meron talagang effect, especially when you are in the, lasing na talaga, merong effect yun, nagkaka-cloud ang decision making mo. So, usually, pag ganun, marami, hindi lang sa katawan, eventually, pag sa mga road traffics, maririnig mo yung mga reports na may mga nadisgrasya ng mga nag-motorsiklo or may sasakyan, pag-check, yung amoy alak sila. So, it can be attributed na uminom sila ng alak before sila nag-grab, of which dapat hindi yun nila dapat gawin pag lasing na sila. So, we call that word lasing na sila. If you're going to ask me sa mga menor de edad, kung pwede lang, wag muna silang uminom. Kaya hindi pa nila kaya yun. Yung katawan nila is so premature pa to absorb yung alcohol sa katawan nila. Kaya kung pwede lang talaga, wag silang uminom ng alak.
Kaya kasi nga, karamihan sa mga vehicular accidents natin ngayon sa road safety natin na program is young people. Uminom sila ng alak. So, yun, nagkakaroon sila ng problema. Especially, di ba, pag lasing tayo, yung balance ng katawan natin. When you're driving, di ba, pag lasing, hindi na allowed mag-drive. So, yung mga kabataan natin, aside from vehicular accident, nakaka-effect din ito sa mga pag-aaral nila. Di ba, pag nakainom ang bata, wala nang silang focus sa kanilang mga pag-aaral kasi nga, yun, gusto na nilang uminom with all their barkadas na sa school. Kasi, so as I suggest, mas mabuti ang mga kabataan, wag mo ang uminom ng alak. Do not indulge themselves on alcoholism because, yun nga, walang magandang maidudulot ang alcohol sa katawan natin. That's what they say. Usually daw ang alak nagpapalakas ng loob, of which nakikita ko naman. Pero nga, sinasabi ko, you should also only drink moderately. Pag may mga occasions talaga, may mga tao talaga, yung lakas ng loob, nakukuha nila sa pag-inom ng alak. Pero hanggang doon lang, wag na lang yung sobra-sobra yung pag-inom, na baka pag-uwi mo, nakagapang ka na. But then, as I've said, yung pag-inom ng alak should be taken moderately para sa social life lang. Di ba kanina nag-uusap tayo? Social life, yung gatherings ng mga friends. Pero yun lang, you should drink moderately lang talaga. Kung pwedeng lakas ng loob ng, sige na lang, ayusin na lang yung katawan natin na laban lang, yung laban sa sa mga ganitong mga stage fright, na takot sila, may mga competition na uminom talaga sila. Better, wag na lang. Really, I have seen couples na nagka-problema in terms of ang nanulong ang asawa, ang lalaki, or even ang babae sa alak. Pag alcoholism na talaga, some of them you will be sent to, I have known people na pinadala sa rehab center for alcoholism, sila sa alcoholism nila. Ma-check talaga, mabigyan ng tamang gamutan, tamang gabay. Nakaka-apekto yun sa pamilya. Nagkakaroon ng broken family, nagse-separate because of alak. Bakit? Kasi pag alcoholic ka na talaga, wala nang magandang decision making in your life. Even in your family, wala na siyang decision making na maganda. Kaya, I would suggest na talagang pag ganito, meron kayo nakikita na ganitong mga tao, hindi na, I tell you, they cannot anymore work sa office nila. Wala na silang focus. Yun talaga, walang focus sa sarili na. Ang iniisip na lang nila, ang uminom at para makalimot kung ano man yung mga problema na nararamdaman nila, nararanasan na nila. Pero, overall, wag na lang talaga. Wag na lang talaga indulge yourself on alcoholism. Oo, may ilang pag-aaral na nagsasabing ang moderate o katamtamang pag-inom ng alak ay maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ilan dito ay maaaring makatulong sa kalusugan ng puso, lalo na ang red wine kung moderate lang. Pamparelax at pampatanggal ng stress kung hindi inaabuso. Pampalakas ng social interaction, nakakatulong minsan sa confidence at bonding. Pero teka, sa likod ng mga ito, may mga panganib din. Kapag sobra ang pag-inom, dito nagsisimula ang problema. Narito ang ilan sa mga epekto ng labis na pag-inom ng alak. Pagkalito at kawalan ng kontrol na maaaring mauwi sa aksidente. Sakit sa atay tulad ng fatty liver, cirrhosis at cancer. Pagtaas ng panganib sa cancer lalo na sa bibig, lalamunan at suso. Problema sa pamilya at relasyon dulot ng alkoholismo o pagiging agresibo. Negatibong epekto sa kabataan lalo na kung menor de edad pa ang umiinom.
Marami pa rin ang naniniwala sa ilang maling akala tungkol sa alak. Tara, i-debunk natin yan. Nakakatulong ang alak para makatulog. Hindi totoo. Maaaring makatulog ka agad pero hindi mahimbing. Nagiging panandalian lang ang tulog. Mas safe ang beer kaysa sa hard drinks. Parehong may alcohol content, depende sa dami ng iniinom. Laging masaya kapag may alak. Minsan, ito rin ang ugat ng away, disgrasya at depresyon. Mga paalala para sa ligtas na pag-inom. Kung pipiliin mong uminom, tandaan ang responsableng pag-inom. Uminom lamang kung nasa tamang edad. Kumain muna bago uminom. Iwasang magmaneho pagkatapos uminom. Alamin ang iyong limitasyon, kilalanin ang sarili. Huwag uminom kung may iniinom kang gamot o may iniindang sakit. Hindi masama ang alak kung may tamang disiplina, pero tandaan, ang sobra laging masama. Kung gusto mong maging healthy para happy, alamin ang iyong hangganan. Mas masarap ang buhay kapag malinaw ang isipan at malusog ang katawan. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Stay healthy, stay happy, dito lang sa Healthy para Happy. Healthy para happy.